Kabanata 181. Cynthia, maghanda ka ng hapunan. Leon, gabi na rin lang. Bakit hindi ka muna maghapunan dito, nakangiting sabi ni Benedict. Sige po, wala namang problema, tumanggaw si Leon habang nakangiti. Medyo nagugutom na rin siya matapos ang buong araw na pagkakaabala. Graham, bakit hindi ka nalang sumabay sa amin sa hapunan, alok din ni Benedict. Hindi na po kailangan, medyo abala pa ako kaya kailangan ko nang umalis, magalang na tumanggi si Graham. Elder Shear, Mr. Wolf, magkita na lang tayo muli sa susunod, paalam ni Graham bago umalis kasama ang kanyang assistant. Nang mawala na si Graham ay tila may naisip si Harvey. Lolo, may ideya ako tungkol kay Mr. Wolf, sabi niya. Anong ideya iyon, nagtatakang tanong ni Benedict. Dahil sa negosyo ng mga Shear ay nasa medicinal ingredients tayo at napakahusay naman ng kakayahan ni Mr. Wolf, kung magsasama ang dalawang panig natin sa larangan ng medisina magiging kapaki-pakinabang ito sa magkabilang panig, kuminang ang mga mata ni Harvey. Napatigil si Benedict at agad niyang naunawaan ang nais ipahiwatig ng apo niya. Lumingon siya kay Leon at nakangiting nagsalita. Leon, napakahusay ng alchemy at kakayahan mo sa medisina. Marunong ka bang gumawa ng mga pills na pampalakas ng katawan o maaaring pampahaba ng buhay? Oo, kaya ko, sagot ni Leon at tumanggo. Ang alchemy ay matagal nang umiiral sa sinaunang panahon. Kahit hindi talaga natuklasan ang immortalidad ay madali namang gumawa ng mga pills na pampalakas ng katawan at maaaring magpahaba ng buhay. Maaari pa siyang gumawa ng mas mataas na kalidad na pills na may espesyal na epekto. Ayos, napakagaling, masayang sabi ni Benedict. Leon, kung papayag ka, nais ng mga Shear na makipag-cooperate sa iyo sa larangan ng medisina. Ikaw ang gagawa ng pills, kami naman ang magbibigay ng mga ingredients at bahala kami sa pagbebenta. Hahatiin natin ang kita ng pantay, paano sa tingin mo, tanong ni Benedict na puno ng tuwa. Maraming tao, lalo na ang mayayaman, ang nagbibigay pansin sa kalusugan. Gusto nilang mapalakas ang kanilang katawan. Kapag nagawa ni Leon ang mga pills na iyon, malaking merkado ang naghihintay sa kanila. Bukod pa roon, hindi lamang dahil sa potensyal ni Leon kaya niya ito inalok, kundi pati na rin bilang pasasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. Isang panukalang may dalawang pakinabang. Sige, wala akong problema, nakangiting sagot ni Leon nang walang alinlangan. Pareho naman itong makakabuti sa kanila kaya wala siyang dahilan para tumanggi. Sige, tapos na tayo dito, hahanda ko ang mga kasunduan sa mga susunod na araw at ipapadala ko kina Harvey o Cynthia ang detalye, sabi ni Benedict. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam si Leon at umuwi sakay ng kanyang motorsiklo papunta sa Dragon Bay Villas. Mula nang makuha ng Wheat Group ang cooperation ay mas kaunti na ang overtime ni Iris. Pagdating ni Leon ay nakapaghapunan na si Iris at ang kasambahay. Leon, saan ka galing? Bakit ang late mo na nakauwi? Hindi napigil ang magtanong ni Iris dahil sa kanyang pag-aalala. Wala lang, may inaasikaso lang ako, nauutol na sagot ni Leon habang umiwas ng tingin. May itinatago siyang sekreto. Noong humingi siya kay Benedict ng tulong para gumawa ng necklace, iyon ay para sana ibigay kay Iris. Ngayon natapos na ito ay nag-aalangan siya kung paano niya ito ibibigay sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman siya ganoon kahalaga para kay Iris. Kaya kung bigla niya itong bibigyan ng mamahaling kwintas, natatakot si Leon na magmukha itong kakaiba. Sa pagkakakilala niya kay Iris, hindi ito basta-basta tumatanggap ng regalo mula sa kabilang kasarian. Kung ibibigay niya ang kwintas, baka isipin pa ni Iris na may masamang intensyon siya at sa huli ay maging komplikado pa ang relasyon nila at hindi na sila maging magkaibigan. Iyon ang ayaw niyang mangyari. Ngunit hawak na niya ang kwintas at ayaw niya rin namang hindi ito maibigay. Leon, ano bang tinitingnan mo sa sahig, tanong ni Iris. Oo nga, kumain ka na ba? Kung hindi pa, pwede kitang ipagluto pa. Nagising si Leon sa pag-iisip niya. Hindi na po, kumain na ako sa labas, sagot niya sabay ngiti. Iris, gabi na, magpapahinga na ako, maliligo lang ako, dagdag pa niya bago dali-daling umakyat sa kanyang kwarto. Ano bang nangyayari kay Leon? Ngayon parang ang weird niya, bulong ni Iris habang nakatingin sa likod niya. May pakiramdam siyang may mali pero hindi niya matukoy kung ano, kaya pinili na lang niyang isantabi ito at umakyat na rin para matulog. Kinabukasan pumasok si Leon sa kumpanya gaya ng dati, sakay ng motorsiklo.
Wala pa si Ariel sa office kaya medyo maaga siya at naupo muna siya sa kanyang desk. Ano ba ang gagawin ko ngayon? Paano ko ibibigay kay Iris ang kwintas na hindi magiging awkward, na hindi pwedeng tanggihan niya o magalit siya? Ang sakit ng ulo ko sa kakaisip. Napabuntong hininga si Leon habang inilalabas ang kahon sa mesa at binuksan ito. Nakita ang napakagandang Blue Heart of the Sea at mas lalo siyang nainis sa sarili niya. Sa sandaling iyon ay may narinig siyang tunog ng takong na papalapit. Bumukas ang pinto at pumasok si Ariel sa opisina. Nagulat si Leon at agad na isinara at itinago ang kahon. Leon, anong ginagawa mo? Mukhang guilty ka ah. Huwag mong sabihing may ginawa ka na namang kalokohan, tanong ni Ariel habang matalim siyang tinitigan bago umupo sa tabi niya. Mula nang pumasok si Leon sa kumpanya ay ilang gulo na rin ang nagawa niya at madalas pa siyang pinagtatakpan ni Ariel kaya pati mga katrabaho ay nagsimulang maghinala na may relasyon silang dalawa. Kaya medyo naging alerto na si Ariel sa bawat kilos niya. Hindi ako guilty ah, sagot ni Leon habang pilit na ngumiti. Sa totoo lang ikaw pa nga ang dapat kabahan, ako natural akong maganda, matalino at swerte pa. Napatingin si Leon at napaisip na parang naging swerte nga siya nitong mga nakaraang araw dahil sunod-sunod niyang nakilala sina Iris, Ariel, at Lily. Hindi na kita papatulan, sabi ni Ariel. Nga pala, salamat sa nangyari kahapon, gumana yung gamot mo, sabi niya habang biglang nag-iba ang tono niya. Namula si Ariel habang taos-pusong nagpasalamat kay Leon. Pagka-uwi niya kagabi, sinunod niya ang race 8 ni Leon. Nawala ng bigla ang kanyang regla at mas magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa dati. Dahil doon, lalo niyang hinangaan ang kakayahan ni Leon sa medisina. Kaya pala maganda ang mood mo ngayon, natatawang sabi ni Leon habang parang may naunawaan na siya. Sa opisina ng Vice President, tumawag si Ashwin kay Michael. Mr. Deval, nakuha ko na ang impormasyon tungkol kay Leon, sabi ni Ashwin na may kakaibang tono. Napangiti si Michael. Saan ba galing ang lalaking iyon? Ano ang background niya? Background ulit, naisip ni Ashwin bago siya natawa ng malakas. Wala siyang kahit anong background. Ano? Paano naman iyon? Paano siya nagkaroon ng koneksyon sa Wheat Group? Nagulat si Michael. Hindi lang basta ordinaryo iyon, sagot ni Ashwin habang natatawa pa rin. Hindi mo akalain ang lalaking iyon dati siyang kasal sa mga Manson. 3 taon siyang tinuring na walang silbi sa pamilya nila at halos mas mababa pa sa aso ang tingin sa kanya. Wala rin siyang magulang. Wala siyang kakayahan o talento, kamakailan lang ay niloko pa siya ng kanyang ex-wife at pinalayas siya na walang dala. Sa tingin mo, may background pa ba ang ganung tao? Natatawang panunuya ni Ashwin. Akala niya ay may kaya si Leon pero matapos niyang malaman ang nakaraan nito, lalo niya itong hinamak. Para sa kanya, si Leon ay wala kahit anong halaga. Ano, ganun pala, nagulat si Michael. Hindi niya inakalang ganoon kalala ang pinanggalingan ni Leon. Kahit sino sa kalsada ay mas maayos pa kaysa kay Leon. Hindi ko maintindihan paano nagustuhan ni Miss Summers ang isang tulad niyang walang kwenta. Mukhang kakaiba talaga ang panlasa niya, sabi ni Ashwin na may halong pang mamaliit. Mr. Deval, kailangan mong galingan kung matatalo ka pa ng ganyang tao, talagang nakakahiyang mabuhay pa. Hindi maaari iyon. Hindi ako matatalo ng basura na tulad niya, sigaw ni Michael habang dumidilim ang ekspresyon. Si Ashwin naman ay nagpatuloy. May event ang kumpanya sa lalong madaling panahon, celebration banquet ito at si Leon ang pinaka-importanteng contributor, sabi ni Miss Young. Ngumiti si Ashwin ng malamig. Sa banquet na iyon kailangan nating takpan ang kanyang spotlight. Hindi natin siya pwedeng hayaang magyabang. Si Iris mismo ang magpaparangal kay Leon kaya malinaw na mahalaga ito sa kanya. Si Ashwin ang tunay na haligi ng kumpanya kaya hindi niya matanggap na si Leon ang nasa gitna. Tama iyon, sagot ni Michael. Sa banquet na iyon ako mismo ang maglalantad sa kanya sa harap ng lahat, malamig niyang dagdag. Kung alam lang ni Ariel kung gaano siya kawalang kwenta at kahina ay iiwan niya rin siya, sabi ni Michael habang biglang nagbago ang kanyang mood at nawala ang madilim niyang iniisip. Pagkatapos ng trabaho, inutusan ni Iris ang ilang executives at mga kaugnay na empleyado na maghanda para sa celebratory banquet. Si Leon ang pangunahing dahilan kung bakit nakuha ng elegante ang cooperation ng Wheat Group at si Ariel ay pangalawa lamang ang ambag.
Hindi rin dapat kalimutan ang planning department na nag-overtime para sa disenyo ng proyekto. Ang cooperation ng Elegante at Wheat Group ay nasa proseso na. Ginawa ni Iris ang banquet upang pasalamatan si Leon at Ariel pati na rin ang planning department. Ang Spring Break Villas ay isang high-end na lugar sa Springfield City at kilala ito bilang tourist vacation spot na may hotel at catering services at napakaganda ng paligid at tanawin kaya madalas puntahan ng mayayaman para magpahinga. May iba-ibang bahagi ito gaya ng Riverside Yard, Floral Stories, Cherry Hall Rainfall Pavilion at Clearmoon Pavilion. Sa Cherry Hall nagpareserba si Ashwan ayon sa utos ni Iris. May mahigit 10 mesa at lahat ay kumakain at nagdiriwang habang pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Sina Iris, Ariel at Leon ay nasa pangunahing mesa kasama ang ilang mataas na opisyal ng kumpanya pati sina Michael at Ashwan. Hindi executive si Leon kaya normal ay hindi siya dapat nasa main table, ngunit siya ang pinakamalaking contributor sa Wheat Group Cooperation at pangunahing bisita sa selebrasyon. Kaya siya ay sadyang pinaupo ni Iris sa main table. Si Leon ay nasa pagitan ni Ariel at Iris, si Iris ay nasa kaliwa niya at si Ashwan ay nasa kanan ni Iris. Parang si Leon at Ashwan ang magkabilang kanang kamay ni Iris. Nauunawaan ng mga executives ng kumpanya na mahalaga si Leon sa mata ni Iris dahil sa Wheat Group deal at plano nitong palagwin ang kanyang kakayahan. Alam din ito ni Ashwan kaya hindi siya natuwa at naiinis siya sa isip niya dahil sa swerte ni Leon sa pagkakaroon ng koneksyon sa Wheat Group, kung hindi ay wala siyang karapatan maupo sa parehong mesa. Sige, simulan na ang banquet, sabi ni Iris habang ngumingiti at pinapasimulan ang paghahain ng pagkain. Habang inihahain ang pagkain pinatayo niya sina Leon at Ashwan. Mr. Mercer, hindi ka pag-aanong nakikita sa kumpanya, kaya maaaring hindi mo pa masyadong kilala si Leon. Ipinapakilala ko siya, si Leon Wolf, ang bagong Presidential Secretary. Leon, ito si Ashwan Mercer, ang Vice President ng kumpanya. Sa hinaharap magtutulungan kayo sa mga produkto kaya sana maganda ang inyong working relationship. Magandang araw Mr. Mercer, ikinagagalak kitang makilala, sana matuto pa ako sa iyo, sabi ni Leon habang nakangiti at inilahad ang kamay para makipagkamay. Ikinalulugod ko rin Mr. Wolf, marami akong naririnig tungkol sa iyo nitong mga nakaraang araw, hindi ko siguro kayang turuan, kasagot ni Ashwan habang nakangiti ngunit hindi man lang tiningnan si Leon. Hindi komportableng binawi ni Leon ang kanyang kamay. Mr. Wolf, narinig ko na ulila ka at lumaki na walang magulang, sabi ni Ashwan habang nagsisimula ang malamig na tono niya. Kabanata 185. Sa kabila ng hirap na dinanas mo na walang sinumang masasandalan, nagawa mo pa ring makuha ang cooperation ng Wheat Group. Mukhang may talento ka rin, sabi ni Ashwan habang nagpapakita ng peking paghanga. Wala naman po yun, swerte lang, sagot ni Leon habang awkward na ngumiti, at bahagyang nagtataka kung paano nalaman ni Ashwan na ulila siya. May kakaiba sa tono ni Ashwan, parang may mali pero hindi iyon maipaliwanag ni Leon. Ulila pala si Mr. Wolf. Hindi ko akalain na ganoon pala kahirap ang pinanggalingan niya. Oo nga, nakakaramdam tuloy ng awa ang iba. Nagkabulungan ang mga executives at sabay-sabay nilang tiningnan si Leon ng iba-iba ang reaksyon. May awa ang ilan habang ang iba naman ay may bahid ng pagmamaliit. Matagal na iyong nakaraan, wala nang drama doon, kalmado lang na sabi ni Leon. Sanay na siya sa mga ganitong tingin at mas matatag na siya ngayon kaya hindi na siya madaling maapektuhan. Mr. Wolf, mabait ka pala, kaya hindi nakapagtataka na kalmado ka pa rin kahit niloko ka ng ex-wife mo, tawa ni Michael habang hindi pinalampas ang pagkakataon. Napasinghap si Ariel at muntik mabuga ang iniinom niyang tsaa na halos tumalsik kay Leon. Niloko, hindi sigurado si Ariel. Alam lang niya na si Leon ay tagapagligtas ni Iris at pansamantalang nasa kumpanya ngunit wala siyang alam sa nakaraan nito. Nang makita ni Michael ang reaksyon ni Ariel, lalo siyang nakumbinsing niloko lamang siya ni Leon. Mabilis niyang sinabi, Miss Summers, baka hindi mo alam pero dati siyang kasal sa pamilya Manson. 3 taon siyang itinuring na walang kwenta doon at parang basura ang trato sa kanya. At hindi lang iyon, ang asawa niya ay nagdadalang tao sa ibang lalaki kaya pinalayas siya. Wala siyang kahit ano ngayon at isa siyang diborsyadong walang silbi, kaya huwag ka magpaloko sa kanya.
Lalong lumakas ang boses ni Michael habang sadyang pinapakinggan ng lahat sa paligid. Boom! Nabigla ang buong lugar. Ano? Niloko siya ng asawa niya, tapos pinalayas. Nagulat ang lahat at napatingin kay Leon na ngayon ay may kakaibang tingin mula sa mga kasamahan. Hindi na lang basta ulila si Leon, kundi isa rin siyang taong nagdanas ng matinding kahihiyan. Kung sila yon baka matagal na silang sumuko. Unti-unting nagbulungan ang lahat at mabilis kumalat ang usapan. Sa halip na maging bida si Leon sa banquet, naging sentro siya ng pangungutya bago pa man magsimula ang selebrasyon. Desperado na sabi ni Leon nang makita ang ngisi nina Ashwin at Michael. Ngayon niya lang tuluyang naunawaan na magkatuwang ang dalawa para sirain siya. Kahit pilit niyang binaliwala ang nakaraan niya, hindi na niya kayang pigilan ang galit na unti-unting kumukulo sa loob niya. Ashwin, Michael, sapat na ba kayo? Malakas na hinampas ni Iris ang mesa habang galit na tiningnan ang dalawa. Alam niya ang pinagmulan ni Leon. Hindi niya inakalang gagamitin nina Ashwin at Michael ang nakaraan nito para ipahiya siya sa harap ng lahat. Sobra na iyon. Miss Young, huwag ka pong magalit, pabirong nagkukunwaring humingi ng tawad si Michael. Pero halatang tuwang-tuwa siya sa nangyari dahil nailabas niya rin ang sama ng loob niya. Tama po Miss Young, biro lang naman po iyon namin kay Mr. Wolf at sa akin walang masamang intensyon, nakangiting sabi ni Ashwin habang tumitingin kay Leon. Hindi ba totoo naman Mr. Wolf, natapos na ang nakaraan at wala ka nang pakialam doon? Hindi nakakatuwa ang biro mo, sagot ni Leon habang pilit na ngumiti pero halatang pigil ang galit niya. Sa isip niya, lalo niyang napatunayan na delikado si Ashwin. Masyado itong tuso at dalawang mukha. Mas mapanganib pa ito kaysa kay Michael. Pagkatapos noon ay naihain na ang lahat ng pagkain. Dahil si Leon ang pangunahing dahilan ng cooperation ng Wheat Group, plano sana ni Iris na hayaan siyang magsalita para mas makuha ang tiwala ng lahat. Ngunit matapos ang nangyari kanina, alam niyang mas lalo lang siyang mapapahiya kung hahayaang magsalita si Leon kaya pinili niyang huwag na lang ituloy iyon. Sige, simulan na natin ang banquet, sabi ni Iris bago ituloy ang programa. Sandali lang biglang tumayo si Ashwin. Mr. Mercer, ano iyon? Nagtatakang tanong ni Iris na halatang hindi natuwa sa kanya. Miss Young, huwag po kayong magmadali, may inihanda po ako para sa inyo, nakangiting sabi ni Ashwin. Tumingin siya sa paligid na may misteryosong ngiti. Pakipasok na. Pagkatapos noon ay may pumasok na staff na nagtulak ng isang malaking cake trolley. Isang napakalaking cake na may humigit kumulang 10 layers ang dahan-daang pumasok sa gitna ng venue. Isang cake. Ano ginagawa ni Mr. Mercer? Birthday celebration ba ito? Hindi ba dapat champagne ang ginagamit sa celebration? Nagkatinginan ang lahat at walang nakakaalam kung ano ang plano ni Ashwin. Ano ito? Tanong ni Iris habang biglang kumabog ang dibdib niya. Miss Young, kung hindi ako nagkakamali, birthday mo ngayon. Naisip kong gawing sorpresa ito para sa iyo bilang selebrasyon ng tagumpay ng kumpanya at para rin ipagdiwang ang kaarawan mo ng lahat, nakangiting sabi ni Ashwin habang nakatingin kay Iris na puno ng kumpiyansa. Matagal na siyang nanliligaw kay Iris sa loob ng Elegante Group at alam niya ang eksaktong kaarawan nito. Sa pagkakataong ito sinadya niyang ihanda ang sorpresa para mapalapit lalo sa puso ni Iris. Oo, Mr. Mercer, salamat sa kabaitan mo, sabi ni Iris habang kinagat ang labi niya at unti-unting namula ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang init sa kanyang puso. Dahil hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang ama at stepmother, hindi na niya naranasan magdiwang ng birthday simula nang lumipat siya para mamuhay mag-isa 2 taon na ang nakalipas. Paminsan-minsan naaalala lang ng kanyang lolo at tiyahin ang birthday niya at tumatawag o nagpapadala ng konting regalo. Bukod doon, tahimik lang lagi ang mga nakaraang birthday niya at pakiramdam niya ay medyo malungkot iyon. Hindi niya inaasahan na maaalala ni Ashwin ang birthday niya, at lalo na ang maghanda pa ito ng sorpresa para sa kanya. Naramdaman niya ang sinseridad nito at doon siya naantig. Hindi ko akalaing birthday pala ni Miss Young ngayon. Miss Young, binabati ka naming lahat ng happy birthday. Nag-react agad ang mga executive sa iisang mesa at sabay-sabay silang tumayo para batiin si Iris. Ganoon din ang ibang mga mesa at sabay-sabay ding bumati sa kanya ng happy birthday. Isang napakainit at magandang eksena ang nabuo.
Salamat sa inyong lahat, nakangiting sabi ni Iris habang naiiyak na rin sa tuwa. Talagang espesyal ang selebrasyon at masaya siya dito. Miss Young, dahil birthday mo may maliit akong regalo para sa iyo, sana tanggapin mo ito, sabi ni Ashwin habang sinasamantala ang pagkakataon at inilabas ang isang kahon mula sa kanyang bulsa at inilagay sa harap ni Iris. Nang buksan ang kahon ay sumilaw ang liwanag at lumabas ang isang napakagandang diamond necklace. Platinum ang chain nito at may 12 diamonds na kasing laki ng beans. Kuninang ito ng napakaganda at sobrang pino ang itsura. Naroon pa ang presyo ng necklace at punong-puno ng mga zero. Higit 1 milyon ang halaga nito. Kahit mayaman ang pamilya ni Ashwin, karamihan ng yaman nila ay pag-aari pa ng kanyang lolo at marami rin silang hindi madaling maibentang assets. Para sa kanya, ang 1 milyon ay hindi maliit na halaga. Para lang maipakita kay Iris ang kanyang intensyon, halos pinilit niya ang sarili niya para mabili ito. Napakagandang diamond necklace. Mahigit 1 milyon ang halaga nito, at sobrang laki ng gastos ni Mr. Mercer. Talagang napakayaman ng mayayaman. Nagulat ang lahat dahil bihira lang silang makakita ng ganitong kamahal na alahas. Masaya si Ashwin sa reaksyon ng lahat at ngumiti siya ng may kumpiyansa habang nakatingin kay Iris. Iris, nakangiting sabi niya habang inaabot ang necklace. Mr. Mercer, pasensya na. Salamat sa kabutihan mo pero hindi ko ito matatanggap, ibalik mo na lang. Siya ang tagapagmana ng Youngs kaya hindi siya basta-basta tumatanggap ng regalo lalo na mula sa opposite gender. Isa pa si Ashwin ay isa sa mga manliligaw niya, kaya wala siyang nararamdaman para dito kaya hindi niya ito matanggap. Iris, birthday mo ngayon, gusto ko lang bigyan ka ng simpleng regalo bilang kaibigan lang ito, at wala akong ibang ibig sabihin. Tanggapin mo na lang para sa akin. Biglang nagbago ang ngiti ni Ashwin at naging balisa. Yun, nagdadalawang isip si Iris at nanahimik sandali. Dahil sa sobrang effort ni Ashwin sa sorpresa, medyo naantig din siya. Ang daming iniisip ni Iris sa sandaling yun. Alam niyang mapapahiya si Ashwin kung tatanggihan niya ang regalo sa harap ng lahat. Mukha rin itong hindi maganda at medyo makasarili. Pero sa kabilang banda, sobrang mahal ng kwintas. Hindi rin tama na basta na lang niya itong tanggapin. Nasa gitna siya ng hindi komportableng sitwasyon at hindi niya alam ang gagawin. Miss Young, sincere po si Mr. Mercer, tanggapin niyo na lang po. Oo nga po, napakaganda ng necklace, bagay na bagay sa inyo. Kayo lang po ang babagay dyan. Nag-uudyok ang mga executives mula sa mesa nila matapos bigyan ng tingin ni Ashwin. Sumabay din ang iba pang employees sa pagpupush kay Iris. Lahat ay pumupuri kay Ashwin para mapilit siyang tanggapin ang regalo. Sige na nga, tatanggapin ko na. Salamat, Mr. Mercer. Sa huli, pumayag si Iris matapos makita na nagiging masaya ang lahat at ayaw niyang sirain ang mood o mapahiya si Ashwin. Pero babayaran ko na lang ito sa finance department para wala kaming utang sa isa't isa, naisip niya. Napangiti si Ashwin ng malaki. Masaya siya na sa wakas ay tinanggap din ni Iris ang regalo niya matapos ang 2 taon na pagsubok. Ito na ang simula ng mas magandang pagkakataon para sa kanya. Nagpalakpakan at nagkomento ang mga tao sa paligid. Bagay kayo ni Mr. Mercer. Sobrang bagay niyo po. Para kayong perfect match. Napangiti si Ashwin habang akala ng lahat ay may relasyon na sila ni Iris. Natigilan si Iris dahil sa maling interpretasyon ng mga tao. Hindi niya ito inaasahan. Samantala, si Leon ay nakatitig lang sa eksena habang unti-unting kumukulo ang dibdib niya. Ariel, manliligaw ba ni Iris si Mr. Mercer? Tanong ni Leon na halatang seryoso na ang tono. Oo, matagal na. 2 taon na siyang nanliligaw kay Iris, sagot ni Ariel. Napakuyom ng kamao si Leon. Desperado ang galit niya. Hindi niya pinansin ang pangungutya sa kanya kanina. Pero nang makita niyang si Ashwin ay may intensyon kay Iris, doon na siya tuluyang nainis. Hindi pa niya alam kung ano ang nararamdaman niya kay Iris, pero isang bagay ang sigurado niya. May puwang na si Iris sa puso niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi niya papayagan na may ibang lalaki ang agawin si Iris sa kanya. Matibay iyon na paniniwala ni Leon sa kanyang puso.
Ngunit agad din niyang napagtanto na tinanggap na ni Iris ang regalo ni Ashwin at tila naantig pa ito sa ginawa ng lalaki. Bukod doon, si Ashwin ang sentro ng atensyon sa sandaling iyon at tila natatabunan si Leon sa lahat ng paraan. Paano niya makakalaban si Ashwin? Ano bata, magmamasid na lang ba ako habang inaagaw siya ng iba? Namula ang mga mata ni Leon sa tensyon at kaba. Bigla siyang nagkaroon ng ideya habang mabilis na gumana ang isip niya. Naalala niya ang Blue Heart of the Sea. Matagal na niyang iniisip kung paano ito ibibigay kay Iris, pero ngayon ay dumating na ang pagkakataon. Birthday ni Iris ngayon. Kung tinanggap nito ang regalo ni Ashwin, malamang tatanggapin din nito ang kanya. Teka, biglang tuwang-tuwa si Leon at tumayo agad. Mr. Wolf, ano ginagawa mo? Mukhang masaya ka binabati mo ba ako at si Miss Young? Nagpapasikat ka rin pala, sabi ni Ashwin na may halong pangmamaliit. Hindi siya pinansin ni Leon. Miss Young, birthday mo ngayon, may inihanda rin akong regalo para sa iyo. Sana magustuhan mo, sabi ni Leon habang inilabas ang isang kahon mula sa kanyang bulsa at iniharap kay Iris. Nang buksan ang kahon, isang maliwanag na asol na liwanag ang lumabas mula rito habang nakalatag ang kwintas sa loob. Ang chain ay gawa rin sa platinum na hinabi sa masalimuot na disenyo. Mukha itong elegante at mas maganda pa ang pagkakagawa kumpara sa kay Ashwin. Sa ibaba nito ay may pendant na kasing laki ng maliit na bato. May nakalagay na Imperial Green na kumikinang ng napakaganda. Mas kapansin-pansin pa ang asul na detalye nito na parang malalim na dagat. Nagbibigay ito ng malamig pero marangal na dating. Para itong ginawa talaga para kay Iris. Napakagandang kwintas. Parang may buhay yung kulay ng bato, ang ganda. Nagulat ang lahat habang nakatingin sa Blue Heart of the Sea. Napakaganda nito at parang hindi pa ito nahahawakan ng kahit sino. Miss Young, simpleng regalo lang ito mula sa akin, sana tanggapin mo, sabi ni Leon habang medyo kinakabahan. Mr. Wolf, special surprise ko ito para kay Miss Young, bakit ka nakikialam? Ilabas mo yan, sigaw ni Ashwin na halatang galit na galit. Nasira ang plano niya. Pinaghirapan niya ang lahat para makuha ang atensyon ni Iris pero biglang naagaw ito ni Leon. Halatang nagngangalit siya sa galit. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, nagsalita si Iris. Sige na, pareho naman kayong nagbibigay ng kabutihan at regalo kaya tatanggapin ko na rin ito, sabi niya habang naguguluhan ang itsura niya. Kahit kadalasan ay hindi siya tumatanggap ng regalo mula sa opposite gender. Sa pagkakataong iyon ay nagkamali ng akala ang lahat at inisip na tinatanggap niya ang kay Ashwin at pati ang kay Leon. Kabanata 190. Ang pagbibigay ni Leon ng regalo sa sandaling iyon ay naging perpektong paraan para maibsan ang sitwasyon para kay Iris. Sa oras na tanggapin niya ang regalo, mawawala na sana ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit biglang nagpanik si Ashwin nang makita niyang sisirain ni Leon ang plano niya. Iris, tingnan mo mabuti, walang kahit anong kapintasan ang necklace na yan, mukhang murang accessory lang yan na gawa sa makina, ilang daan lang ang halaga niyan, sabi ni Ashwin habang mabilis siyang tumingin kina Michael at ilang executives. Oo nga Miss Young, ganyan lang yan, nakakababa ng dignidad kung isusuot mo yan. Halatang gusto ka lang lokohin ni Mr. Wolf, huwag mong tanggapin yan. Nagmadaling sumang-ayon si Michael at ang ibang executives. Leon, paano ka naman ganyan? Kung magbibigay ka lang din ng regalo dapat naman yung may halaga. Pinapahiya mo lang si Miss Young. Gusto mo lang siyang insultuhan. Pinandilatan ni Ashwin si Leon habang pilit siyang pinapalabas na gusto lang nitong hiyain si Iris. Kalokohan yan, paano nyo nasabing mura yan? Ang necklace na ito ay Imperial Green at nagkakahalaga ng 4 hanggang 6 na milyon dollars, sagot ni Leon na halatang naiirita na. Napatahimik sandali ang lahat, tapos biglang nagtawanan sila. Mr. Wolf, tulog ka ba? Umuwi ka na lang at magpahinga. Isa kang uli lang, walang kayang bilhin kahit ilang daan, tapos milyon pa. Imperial Green daw, magaling ka lang magyabang. Nagkakagulo ang tawa ng mga tao habang minamaliit si Leon. Nagsalita pa sana si Ashwin para dagdagan ang pressure pero pinigilan siya ni Iris. Leon, tama na, sobra na yan, nagdilim ang mukha ni Iris. Alam niya ang background ni Leon. Walang-wala ito kumpara sa mayayaman sa paligid kaya imposible ang sinasabi nito. Sa tingin niya nagbibiro lang si Leon o nagmamalaki.
Leon, hindi mo kailangang magyabang, sabi ni Iris na pilit pinapakalma ang sitwasyon. Hindi mahalaga kung mahal o mura ang regalo, mahalaga ang intensyon. Maganda ang necklace at gusto ko ito kahit ano pa yan. Mula noong Mist Cloud Mountain naging mas malapit si Iris kay Leon at mas tumibe ang koneksyon nila.